So, mabilisan lang to. So, katatapos lang ng Senate hearing sa Committee on Foreign Relations kung saan, mga kababayan, ay kinontempt nga itong ambassador na si Marcus Lacanilao. Siya ay itinalagang ambassador on transactional crime ni Bangag. So ngayon, kung nakikita ninyo, hi Liz Vergara, Kristen Wilson, and Raimi, how are you? So ngayon, mga kababayan, bago tayo mag-vlog, okay, may mga pinakita, I think, Seminay, di ba pang mga balita, na, ayan, na nakikiusap umano si Remulla na wag i-contempt o bawiin ang contempt, o at I think this is between in between dun sa hearing, so nakiusap na wag i-contempt itong si Lacanilao sa kanyang pagsisinungaling. So nakikita niyo, mga kababayan, pero alam naman natin na talagang dinukot at pinakidnap ng Bangag na administrasyon ang Pangulong Duterte. I think ito yun nakikiusap. Ayan, nakita niyo ito siguro. Ayan. Ayan yung video na nakikiusap si Remulla. Okay, but anyway, alam niyo na yan. Nakikiusap na wag i-contempt itong si Lacanilao. Ngayon, mga kababayan, ang kapal ng mukha ng mga buwakan ng Ginemis na ito na nakikiusap, natatakot sa contempt, nakakontempt naman. If you compare dun sa pagkukontempt sa aming mga vloggers katulad ni Sas, ito ika-contempt talaga na lahat sila magkakasabwat. Kaya nga, buti na lang, Senator Bato at nanindigan ka. Sana durugin mo. Dapat nga lahat kinontempt mo na kayong dalawa ni Amy. Kasi lahat sila sinungaling. Doon makakaganti ang taong bayan. Kinontempt nyo na lahat. Kitang-kita na nagtuturuan sila. Okay? Kung si Pangulong Duterte nga ay inihain nila sa banyaga, kinidnap ng gobyernong Bangag sa pakikipagsabwatan at utos ni Lisa Tanas, siyang buwaka ng inang kidnapper na mag-asawang yan. Diba? Nakakagalit at dapat managot talaga itong gobyernong Bangag na ito. Dahil may sabi nga binasa kanina ni Senator Alan Cayetano, di ba, na may karampatang kulong ang ginawa ni Torre dun sa partikular lang na anggulo na hindi niya pinayagang pumili ng doktor at hindi pinapasok si Inday Sara, di ba? Hindi niya hinayaan bigyan ng karapatan ng Pangulong Duterte, at yun ang, kung tama pagkatanda ko, 4 na taong pagkakulong dun sa particular issue na yun na nilabag niya yung batas. Nagsinasabi ni Cayetano na ang taong inaresto o dinitini ay pinapayagan, inaalaw ng batas, di ba, na magkaroon ng pagbisita o pagdalaw, ng immediate family member o doktor o pare, kung ano mga ministro. At na paulit-ulit, sino yung nagsalita kanina? Yung former, I think, judge, okay, na nagsalita kanina, na talagang, actually si Sas ang unang naglabas nito nung after ng pinadukot nila si Pangulong Duterte, sinasabing Article 59. Diba? Lagi sinasabi na yan ng lahat ng mga abogado, ng mga may alam dyan sa batas, na bawal talaga o talagang hindi talaga dapat nila ipinagkanulo ang Pangulong Duterte na hindi dumaan sa judicial competent court or proceeding sa Pilipinas. So doon, mga kababayan, kitang-kita na nagsisinungaling talaga itong, lahat sila sinungaling, alam nyo na. Diba? Pinakita nga yung audio doon na sinabi ni Torre na, ako, bigyan mo lang ako ng eroplano, ako bahala dyan. Diba? Talagang niya si Pangulong Duterte. Kasi, mga kababayan, sinabi ko na sa inyo ang expose ko na itong Lisa Tanas na ito at Bangag, okay, ay magkasabwat sila. Babalikan ko yung mensahe sa akin ng puting ahas natin. Alright? Okay. Ito ang ating, January 5, 2024.
nung sinend sa akin, okay, ng ating puting ahas, ang litrato nitong si Chantal Daniels or Daniels, na kung saan pinost ko to nung time na, nung last month, pinost ko to, pati yung phone number, pinost ko. Inano lang, ni-report. Okay? So, understandably, kasi yung phone number nandoon. Okay, fine. Pero kasi public naman itong information na ito, pero syempre, talagang gusto nilang i-report tayo kapag katotohanan. So, January 5, mga kababayan, pakita ko lang yung information na itong sabwatan nila dyan na nagtuturoan sila, ang sabi ni nung Lakanilaw, di ba? Na kesyo ang yung nagkataon na siya lang ang may passport doon o siya yung may visa, kaya siya yung sumama kay Pangulong Duterte at nilagay doon sa what do you call it, sa certification noong nandoon na sa ICC na siya ay representante ng Republic of the Philippines o ng government. Kaya nga tinanong doon ni Amy at nila, but on which specifically o particularly na ahensya ka ng gobyerno. Diba? Kasi dapat may designation. Which is, sabi niya, ayun, siya daw ay sa Interpol, pero hindi nakalagay doon sa dokumento. Ito yung mga, ito summary lang to. Ito yung malinaw na talagang tinarantado nila, dinoktor nila yung batas para lang ialay ang Pangulong Duterte. Dahil ito ay utos ni Lisa Tanas at ni Bangag. At itong mga nakita ninyo ay mga kasabwat lamang. Sila ay magkakasabwat lahat. Okay, here we go. Ito yung pinakita ko sa inyo. Itong message sa atin ng puting ahas. Tignan nyo. January 5. Okay? Ang sabi dito, January 5, sinend sa akin dahil nag-comment na hindi daw nila papapasukin yung DOJ, di ba? Sila Clavano, yan ang spokesperson ni Remulla na hindi daw nila papasukin itong ICC. Kaya nga sabi natin puting ahas, Clavano is lying through his teeth. Nakipag-meeting na nga yung dalawang taga-ICC na si Chantal Daniels at Cora Frank Jordan kay Congressman Benny Abante. Naalala niyo yung mga expose natin? At isang napakataas na opisyal ng gobyerno last December 2023. Yan yung message. Alright? Okay, sorry. Ay malabo. But anyway, na-post ko na to. So, ibabasahin ko na lang. Then, pero ito yung picture niya eh. Ayan yung picture. So ngayon, mga kababayan, ito. Okay, that's January 5. Sabi sa akin dito ng puting ahas, Miss Maharlika, pwede mo hamunin si Boying at si Clavano at yung spokes ng Bureau Immigration to check their records kung kailan pumasok dito sa Pilipinas yung mga yan. Sure, last December nandito sila, baka kaya may denial, nararamdaman talaga nila na na may gagalaw sa mga kampo, parang gano'n ang sabi dito. Ngayon, I challenge Senator Bato and Amy Marcos. Well, I will isi-send ko to sa inyo. Okay? Isi-send ko to na itong message na ito, January 5, 2024, na binigay sa akin ng informante natin o yung puting ahas natin na pinapasok ni Clavano, pinapasok ni Remulla at nakipag-usap kay Abanting, gunggong dyan, lahat sila gunggong, at nakipagsabwatan sila kay Cora Frank Jordan at kay Chantal Daniels. Kasi mache-check yan sa Bureau of Immigration. Okay? Yan yun mga kababayan. Ang sinasabi ko sa inyo, andyan pa yung kanilang telephone number. I hope na-capture nyo, na pinost ko yun sa Boljakan. Sabi ganon ng ating ng informante sa loob mismo ng DOJ. Napakasinunga, si Clavano epal na sinungaling pa. Alright, naglilihis ng gulong ang administrasyon. Sabi niya ganon, nayayanig sila. Ang sabi nito, pero wala pa naman kumikilos. Alright? Sabi nga nito, kaya sinend sa atin tong picture na to. Maliban pa dyan, mga kababayan, ito pa. Was it, ito. Dali, tignan yung message. Okay. Naalala ninyo? November 7, 2024, inulat ko sa inyo na ayon sa ating puting ahas,
Sabi niya, there are several ICC teams come to our country sequentially since October. Okay? Maliban pa doon sa January of 2024 na panibagong ibang personalidad na naman, babasahin ko mga pangalan nila. Sequentially since October, one of the investigators named William Rosato is in our country right now. He stays at Raffles Hotel since 29 of October with an American interpreter named Maya Bracken. Another investigator I know named Glenn Cala who just left our country. Sinend sa akin yung tatlong pasaporte nito. Nasa akin. Pinakita ko sa inyo pero hindi na natin pwedeng may pakita lahat ng information kasi private yon. Okay, papatake down nila yon. Sabi ganon, it's Speaker Romualdez and Elizaldeco's assistant making arrangement. Sabi ng ating putting us for those members. Once the member arrived, they were put up to 5-star hotel, Raffles Presidential Suites, and frequently went to high-end Hotel Midas for meetings with particular persons in Midas where they used as workplace. The hotel reserved several presidential suites, sunset room, and an additional room for transitions and breaks. Their accommodation is of highest standard with 5 to 6 securities, 4 to 5 drivers stand by all day. When the member are free from work, they just hang around and went shopping accompanied by around dito. Saan na yun? When the members are free from work, they just hang around and went shopping accompanied by Filipino escorts and their expenses are all charged to these escorts. I even heard, I think binanggit to ha, tama ba? Binanggit yata ni Amy Marcos to doon sa hearing kanina. I even heard that ICC members urinated in the neighborhood of House Speaker Martin Romualdez Villa, which caused neighbors' complaints. Siguro nakarating na kay Amy, pero sabi dito, they have very strict rules on using digital services there. And it's impossible, ito pala yung sagot niya sa akin. Sabi niya, ma'am, it's impossible to taking photos or videos kasi nanghihingi ako sa kanya ng photos and videos. Sabi niya, but I know they frequently have meetings at Midas Hotel these days and will go there, meet some important individuals in day or two. And House Speaker Martin Romualdez is recently arranging operations with ICC, though our country didn't join ICC, and BBM recently also claimed that our government will not cooperate the investigation of ICC. Sabi niya dito, then, Sonny Trillanes has been authorized by BBM to serve as the government representative responsible for engaging with the ICC members. So ito, ayan ito ang pinakita. Huwag ko lang ipakita lahat ng information. Pakita ko lang yung passport. Wala yan? Passport photo yan ha. Passport photo yan. Yan yung si Bracken na interpreter. Another, itong Rosato, yung binanggit, napakita na natin to. Okay, passport photo lang ipakita natin. Ayan. Alright, picture. Para mapatunayan ko sa inyo. Ito pag isa, itong binanggit niya si Glenn Roderick Thomas na taga-ICC. Ito yung mga taga-ICC na pumasok at according to our source, nakipagsabwatan sa gobyerno ni Pangag. So kanina, mga kababayan, sa mga hearing na yan, alam natin na sila ay nagsasabwatan talaga at nagsisinungaling. Imagine mo, tinatanong itong sila kanila kung sino ang nag-utos sa si Torre, kung sino ang nagbigay ng order sa kanya para arestuhin ang Pangulong Duterte. Diba? Ano ang sabi niya? Si Marbil. Ano sabi ni Marbil? Hindi siya pinasa doon sa, was that Philippine Center, PTCP na tinatawag, na Philippine Center Transactional Crime. Okay? I forgot the name. But anyway, nagpapasahan sila. Tapos sinasalo naman na Remulla yung mga kasinungalingan nitong Lacanilao. Mga kababayan, mga palangga, kitang-kita nyo na. Alright? Na itong mga ginagawa, mga kababayan, ang ginagawa nila ay puro kasinungalingan. Well, matutuwa ba tayo kay Amy Marcos? Okay? Wala na siya magawa, siguro kaya kailangan niyang gawin dahil eleksyon. Pero alam na alam ni Amy Marcos ang katarantaduhan ng kapatid niyang adik. Alam na alam ni Amy Marcos na ito ay kagagawa ng pinsan niyang si Romualdez. Alam na
alam niya na ito ang kagagawa ni Liz Satanas at yung mga nakaharap niya, mga buwaka ng ina doon, ay mga asong julul lamang. Okay? Sabi ni Grace Sagard, yung anak ni Remulla na nahuli, di ba? Napakawalan. Yan, we know that already. Tapos ngayon, makikiusap, itong buwaka ng Genemes na Remulla sila, kayo, buti, I don't know, I hope ikulong talaga nila yon doon. Di ba? Makontempt talaga. At I believe kakasuhan lahat itong mga to. May panahon ang lahat ng kababuyan ninyo. Nakikiusap na wag ikulong sila Kanilaw. Bakit nakikiusap si Remulla? Bakit sila nagtatanggulan? Pinagtatanggol nila yung isa't isa kasi magkakasabwat sila. Kasi kung meron silang individual function as a government official, di ba? Na-release na po dahil kay sis. Na-release na? Oh, tignan mo. Na-release na daw. Kung sabi ni Man Gatuan ko, oh, kita mo? O kung yan ay totoong information mo, Man, okay, na na-release. On the refuse daw. O kita mo, ni Escudero. Sino ba si Escudero? Ha? Sino ba ang dahilan kung bakit nakaupo yan dyan sa Senate? At sino ba ang amo ni Escudero? Diba si Satanas? So malinaw, you connect the dots. Itong effort, group effort ito ng mga bangag. Group effort ito, kaya hindi ka rin bibilib kay Amy Marcos. Although may nakuha tayong information, kasi ginagago Amy. Maniniwala lang ang taong bayan sa iyo kung ilabas mo at ikaw mismo ang magtestimonya na ang kapatid mo ay Addictus Benedictus. Hindi kami naniniwala kahit sa mga ganitong klase. Okay? Na mga kadramahan dyan. Although may nakukuha kaming information, ilabas mo, magsalita ka dahil nag-usap naman tayo. Na alam mo, tinatanong mo, di ba? Remember, i-connect natin. Okay? Yung vlogger. Di ba? Vlogger yun. Yung Addictus pala. Okay? Yung Addictus na pinadalan ko ng pera. Diba? Na ipinakiusap ko sa iyo na baka pwede bigyan mo ng trabaho. Ang sagot mo sa akin, kasi sabi ko, Senator Amy, kasi magsasalita ito. Natatakot ako for your kapatid, for your bangag. Ang sabi mo sa akin, alin yun, Maharlika? Yung pag-uutos dito kay Pebbles sa pagbili ng asin o ng pulburon. Remember that? Kaya alam mo na Addictus ang presidente. The reason why nagkakaganito lahat, pati ang sister-in-law mong Judas, na kidnapper, alam mo ito. Kaya hindi ako bumibilib sa mga dramatic. Actually, kulang yung performance mo. Dahil kung ako ang nandiyan dyan, Jotang Genemes, lahat ng kasinungalingan nila, iko-contempt ko. But syempre, ang makapangyarihan pa rin, yung Senate President. Diba? Dahil siya, kaya nga, na-live, diba? Kung totoong na-live yan, tignan na natin. Okay, tignan natin to ha, para lang sa ating kalungkanon. Para may peace of mind lang tayo. Escudero, tignan natin ha, kung anong sinabi dito. Live contempt. Okay? Kanilaw. Okay, tignan natin. So ngayon, kung gusto mo talaga, ayan, just in. Ano to? So, Amy Marcos Office says Special Envoy on Transnational Crime, Ambassador Marcos Lacanel has been released, ayan nga, from Senate Detention Facility. Ganon kabilis. Pero si Colonel Grijaldo, na kinontempt nila, isang police na nanitotoong naninilben, hanggang ngayon ikinulong nila. Pero itong buwaka ng inang sinungaling na to, ayan, released from Senate Detention Facility. Marcos Office claims Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order requested by the Senate panel on foreign relations. Wala na pong batas sa Pilipinas. Kitang-kita na nagkasala, nagsinungaling, ayaw i-contempt. Kasi kasabwat yan si Liz Satanas, si Puso, si Kilay, sa lahat ng pagigipit nila sa Pilipino at kay Pangulong Duterte. Imagine mo, ayaw niyang signan. Kaya wala ring power itong si Bato at dyan si Amy Marcos kahit i-contempt niya lahat. So anong kailangan ng tao? People power. Peaceful people power ang kailangan nyo. Kayong mga military at polis na nanindigan para sa Pilipino, kailangan yung manindigan at pagsalita.
Yan ang totoo. Hindi nyo kailangan maging marahas dahil karapatan nyo ipagtanggol ang bayan. Kitang-kita na nagsasabwatan ang bangag na gobyerno na content na kitang-kita na nagsisinungaling lahat. Dinoktor nila ang mga papeles, 'di ba? Ang sabi nila kalinaw, yung ano daw, yung pinirmahan niyang papel na yon para isubmit sa ICC March 11. Tapos pagdating kay DOJ, no, March 12. Kasi ang padalan kasi medyo mahina ang internet at medyo nagkakagulo na ngayon. Puro lahat kaputan, tsotahan, lahat niloloko na kayong mga pulis, mga sundalong tagapagtanggol ng bayan. Ano pinagtatanggol nyo? Addictus. Ayaw i-contempt. Ano sabi dito? Ambassador Marcos Sacana has now been released despite being cited in contempt for lying and giving misleading statements on the arrest of former President Rodrigo Duterte. So anong mensahe nito? Pinagtatawanan na lang tayo. Pinagtatawanan yung mga si Bato at saka si Amy. Well, pabor naman sa kapatid niya lahat yan. Ayaw niya lang magsalta. Kahit i-contempt nyo, hindi rin namin pipirmahan. Ganito katalamak ang bayan ninyo dyan sa Pilipinas. Ibig sabihin kahit sino pwede na lang ipahamak, ipadukot. Tignan niyo yung kidnapping ngayon, yung napatay. I'll talk about that later. Yung mga Chinese, kayong mga businessmen, business personalities na mga Chinese na kayo ay nagdinegosyo lamang ng maayos dyan. Binibiktima na kayo, kidnap or ransom. Nagbibigay pa kayo dyan for sure, pag iniimbita kayo dyan sa mga event sa Love for All ni Satanas, nagbibigay kayo ng pera, di ba? Nagdo-donate kayo, nagdo-donate kayo kasi nire-require kayo. Kailangan nyong manindigan. Kung inaari nyo na yung mga Filipino business personalities na matagal na sa Pilipinas, dyan na kayo nabuhay, ng anak, yumaman, di ba, na minamahal nyo, inaakap nyo na ang Pilipinas, you also have to speak up. Lalo na ang taong bayan. Harap-harapan na ito na nagsisinungaling lahat. Former President, ipinagkanulo, itong contempt, ayaw permahan, putang ina mo, iskoderong kilay kang hinayupa ka, jutang dyanina mo, may araw ka din, mananagot ka sa lahat, kaya kayong mga pulis na mga takot, di ba? Mamamatay na lang kayong takot. Ang mga pamilya ninyo at ang inyong mga anak nanamnamin ang lahat ng kabamagan ni Marcos kung hindi kayo maninindigan at mag-speak up. Hindi nyo kailangang magbang-bang-bang. Kailangan nyo lang gayahin si Patrolman Fontanilla ba yun? Yung nag-resign na pulis na nanindigan. Dahil nung siya ay nagsalita at siya ay nagbigay ng kanyang sentimiento about APR, di ano nangyari dun sa patrolman na yun? Ginipit, pinatawag, kinakasuhan. Anong ginawa niya? Nanindigan siya, nag-resign siya. Dahil siya ay may paninindigan. Fontanilla, tignan ko lang. Inisinend ko yun. Can you comment yung kanyang pangalan? Fontilla, di ba? So yan yun mga kababayan. So kailangan ninyo, okay? Kung ayaw nyo manindigan, yung mga polis at mga sundalo, alright? At ipaglaban ang bayan ninyo sa isang bangag at adiktos na mga presidente at sa kanyang mga asong julul, pag natsugi na kayo, sasakit man o atakihin kayo o mabaril kayo sa inyong serbisyo, mga kababayan, kawawa ang inyong mga iniwan na mga anak. Dahil dadanasin nila itong pattern ng mga bangag. Kitang-kita na mga kababayan ang ginagawa. Matagal na ng kitang-kita, in-expose ko na ito ang pagpasok ng ICC personnel, di ba? Yung mga nabagay natin pangalan, pakipagsabuatan ng DOJ, ni Clabano, lahat, and everything. Pero ngayon, lahat yun lumabas na saan? I mean, ngayon nakikita nyo na. Alright? Mukhang, ano daw? Okay, huwag kayo magpapaniwala kay Amy Marcos. Dahil ang ugat ng lahat ng nangyayari ngayon sa atin ay pamilya niya, yung close, yung sila, immediate family niya. Alam ni Amy Marcos na addict si Bangag at alam ni Amy Marcos na ang lahat ng panggigipit
sa Pangulong Duterte at sa mga vloggers ay gawa ng kapatid niya at ng kanyang hudas, kidnapper, pareho lang na kanyang sister-in-law na si Lisa Tanas. Kung mahal ni Amy ang bayan na sinasabi niya, kung totoong concern siya sa kay Pangulong Duterte, kung totoong gusto niyang panagutin itong mga hinayupak na to, nasa mga kamay niya na isiwalat na ang kapatid niya ay isang malalang addictus benedictus na dinudugo na yung bunganga kahapon dyan sa araw ng kagitingan noong 2024, kita-kita ang pulburon, ayaw pa rin magsalta. Sana na nga lang, bigla na lang bumulagta si Bangag dahil na-over din na para makabayad na siya sa mga utang niya sa taong bayan. Diba? Alam na lahat ng tao. Yes, sabi ni Jenny Victor, dramatista si Amy. It's all BS. Okay? Pinapakita lang yan kung titignan ninyo na kunwari siya ay what? Concerned, kailangan mapanagot si Torre, ganito, ganyan, para makita kung sino ang mga may sala. Nakita natin yung mga dokumento, di ba? At yung mga kanilang reasoning. Pero anong ginagawa? O kinontempt nyo? May nagawa ba siya dahil hindi pinirmahan ni Chis Escudero? So anong gagawin mo ngayon, Amy? Nga na lang. Ay, naku, ang ading ko, naku, napapalibutan ng demonyo. Mga ganon. Naku, ganyan-ganyan. Alam mo kung sinong demonyo, kung gaano ka demonyo yung kapatid mo. Hindi yung napapalibutan siya. Kaya mga kababayan, okay? Sabi ni Iris Saladra, huwag kayong maniwala. Okay, kay Amy. Sabi ni Aryan, under control na tayo sa mga komunista dahil ang ICC komunista din yan. Kaya nga, kaya kailangan talaga ninyong wala na nga kayong kakampi, kundi Pilipino na lang, taong bayan, boses na lang. Yung matataas na general, nakita nyo naman doon, PNP, AFP, magsabwatan sila. Magkano ang nakakamal na salapi ng mga jutang dyan yan? Ang sarap ng buhay ng pamilya nila dahil sinasalaksakan sila ng pera ni Lisa Tanas para lang gawin ang pangingid na pagdudukot, panggigipit. Kaya talamak ang kidnapping sa Pilipinas. Hindi nga natin alam. Baka si Lisa Tanas at si Bangag Pang nagpapakidnap sa mga yan. Dahil may president na nangidnap sila. Kinidnap si Pangulong Duterte, kinidnap yung dalawang minor de edad sa Turkey na anak ni Sheena at yung tatay na si Francis Lloyd Tichua, ka-business partner, illegal business partner ni Lisa Tanas, at yan ay in-expose mismo ng former partner niya, which yun na ang nanay ng mga bata. Kaya rampant na ang kidnapping, gusto niyo pa mabuhay sa Pilipinas, na kapag ginusto kang ipadukot ni Lisa Tanas, ipapadukot ka. At ang pagsisingot ngayon ng mga pulburon, talamak dyan sa BGC. Ganyan ang bayan ninyo, di ba? Tira mo si Charis. Si Charis, si Sandro. Oh, yung artista na kaibigan niya, di ba? Na si Dali, sino 'yon? Basta may artista siyang kaibigan. Na nahuli at nag-positive yung mga gamit doon sa Singapore. Sa Pulboronic, dineport 'yon. Okay? Dineport 'yon. Hindi ngayong taon. Basta was it last? Basta dineport yung artistang kasi maputi. Oh, tinawagan ni Sandro Marcos. May tinawagan siya sa Singapore, whatever, na ilulusot sana yung ano na yon, yung artista na yon, pero pinabalik yun. Alam niya na mga artista kung sino yun. Talamak na ang pulburon dahil nino-normalize nila ang pagsisingot at pag-aadik sa mundo ng showbiz at sa mundo ng politika. At nino-normalize nila ang pangudukot sa mga tao para sa kidnapper. So, naalala nyo, yung bata na 14 years old from the British International School. Sino pang susunod na kikidnapin? Yung mga anak ninyo? O, tanggalan ng organ o ibenta kahit kanino? Sino yon? Sino yung kaibigan ni Sandro na yon? Okay? Nahuling pulboronic. Putang ina. Nakita nyo? Pag nahuli, tatawagan. O, baka kaklase ni Sandro, right? Cathy Binag. Si Cathy Binag, lahat ang nag-expose dyan kung sino yung mga addictus. Alright. Lantara naman ang sabwatan.
Yes, lantaran na nga ang sabuatan mga kababayan. May sinabi, Mafia Administration, sabi ni BC Bis. Sabi ni, Bokya daw sino? Wala na yung contempt. Yun na nga, sabi na natin kanina, wala na yung contempt. So mga kababayan, okay? Huwag kayong, maniwala kay Amy Mapanlin lang yan. Huwag, oh my God. Paniwalaan niyo pa ba yan? Teka, may puting ahas. Okay, tingnan natin to. Lahat iyon kadramahan. Ano to? Who is this? Okay, sino to? Teka, may pinsinan sa akin na picture ni Lisa Tanas. Okay. So mga kababayan, si Lisa Tanas lahat ang may pasimuno at si Marcos Jr. ang lahat ng sila Kanilaw. O, kita mo? May nag-send sa akin. Ito pala itsura niya. O, Kanilaw. At si Lisa Tanas. Anong relasyon nyo? O, diba? Ayan, kasi send lang sa akin. Ang sabi sa akin, Maharlika, sa buwatan talaga yan. Si Marcos Kanilaw at Lisa Tanas. Ito ang litrato. Okay? Ayan, mainit-init pa. Ano sila, magjowa? Ano pinag-usapan ng mga yan? Here's another. Sino itong nasa gitna? Ayan, sarap, di ba? Nagiinuman. Ayan. Ayan si Satanas. Di ba? Ano pa ba ang gusto niyong gawin? Okay? Ang alam ko hindi ko alam kung sino yung kaibigan niya. Basta may nagtibre lang sa akin na may artistang Adictas Benedictas na A to A from Singapore, at nag-assist si Sandro, pero hindi pa rin nakalusot sa Singapore kasi mahigpit ang batas sa Singapore, di ba, pagdating sa pulburon. So ngayon, Kanilaw, hindi natin kailangan tanungin. Maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan, na talagang ito ay magkakasabwat. Group mafia effort. Sindikato ito. Sobrang sindikato, kaya tayong mga nagsasalita dito ay gustong ipadukot, si Sas gustong ipadukot, ako gustong ipadukot lahat, may assassins na and everything. Si Spokes Harry, di ba, idinidiin, gagawa sila ng kwento na na si Harry nagpakalat ng video. Tapos ngayon, ano ang sabi ng Malacanang? Kailangan daw patunayan na si Bangag ay isang bangag na nag-addictus bago magpa-drug test. Ganyan ba? Kapag pag ni-require kayo ng mga company ninyo or dyan sa government, yung mga police, di ba, yung nag-undergo kayo ng, nag-undergo kayo ng pulburon test, sasabihin nyo ba, patunayan nyo muna na nagpupulburon ako bago ako magpulburon test. At yung video na yan, ulit-ulitin ko ba mga kababayan, authenticated yan. Kaya nga, kung inciting to sedition yan, kasi diyan sila defamatory or inciting to sedition, yan ang gagamitin nila kay Harry at sa akin. Diba? Kasi totoo naman ako, nagpakalat, inaamin ko naman. Not Harry. Pinalabas yan sa video ko Okay? Kung whether it's defamatory or inciting to sedition, ang ikakaso nila, then bring it on para ipakita ko sa korte yung authentication. At nang makaray natin ang forensic expert ng Amerika dito sa Amerika. Bakit hanggang ngayon, isang taon na hindi para duduwag pa rin mga jutang Genemes, ang mga addictus na mga bangag? Puro lang sila, press release, press con, puro black ops, photo op, kung ano-ano pa, para takutin si Maharlika, takutin si Harry, takutin si Sas, takutin tayong lahat para manahimik ang bunganga natin. Where in fact, itong si Abante ay kasabwat ayon sa ating puting ahas na nakipag-usap sa ICC para ipagkanulo ang Pangulong Duterte. Mamaya i-post natin. Okay, dun sa Boljakan, ipopost ko yung picture ni Kanilaw at ni Lisa Tanas. Mamaya, after natin mag-vlog.
Yes, alam ko na na-release na nga. Nirelease na nga si Lacanilaw. Kaya nga ano pa? Ginagawa na kayong tanga, ginagawa kayong bulag. Ngayon yung bunganga ni Bangag dumudugo. O ano sasabihin niya? AI na naman yan yung dumudugo? Live yun? Nakita niyo, di ba? Ano ibig sabihin niya? Dahil manipis na ang kanyang nasal passage or mucous membrane, basta dito, ganyan siningutan, at ang kanyang lalamunan, dumudugo na yan Okay? Talagang siguro manipis na. Kaya ang mga dugo, hindi na kayang pigilin. That's really good. Pabor yan sa taong bayan at nakikita ninyo na siya talaga with that manifestation, okay, na merong mga lumalabas sa dugo. Marami pa pwedeng, maraming pwedeng dahilan kung bakit dumudugo yung kanyang bunganga o o kanyang ilong. Pero kidney failure, yes, may issue siya. Maraming pwedeng dahilan. Pero malinaw yan na sa kakasosobrang singhot niya, okay? Alam lahat ng mga tao na si Marcos Jr., tao at mga negosyante na siya ay addictus benedictus. Kahit yung mga bakling, yung mga designers na mga scammers na nakapaligid kay Lisa, alam na addict siya. Lahat na nakapaligid dyan, alam na addict si Marcos Jr. At alam ni Amy Marcos. Kaya hindi tayo maniniwala kay Amy Marcos kahit ano pang gawin niyang hearing hanggat hindi siya nagsabi na siya ay magsasalita na ang kapatid niya ay addict. Dahil last year, first quarter of the year, ay sinabi niya yan through our group, through our common friend, na magsasalita siya dahil ipagtatanggol niya si Sarah dahil kawawa naman si Day Sarah, pinagbibintangan, inaapi, ng kanyang kapatid. At sasabihin na niya, masakit pa daw sa loob niya, ganyan-ganyan. At sasabihin niya lang, ading, magpahinga ka na, kailangan mo nang magparehab, ganyan-ganyan. Ano ginawa niya? Diba? Kaya hindi yan para sa Pilipino. Okay? Ayaw nga pa-hair follicle test ni Bangag. O, dahil sabi ng syunga niyang ngakera na parang may saltik din dyan, ano ang sabi? Kailangan muna patunayan na siya ay nagpupulburan. Hindi pa ba patunay? Tapos sinasabi nila na face swap daw yung video ni Bangag. Mga julul! Kung alam niyo yung face swap niyan, kung totoo ang sinasabi ninyo na yan ay peke, matagal niyo na akong kinasuhan. Kaso takot kayo. Bring it on! Kasuhan niyo kami ni Harry. Dahil si Harry, kinakasuhan niyo naman Nakasuhan niyo ako ang dami niyo mga kinakaso-kaso. Di ba? Kasuhan niyo para magkaalaman tayo kung talagang Bangag si Bangag. Kahit hindi pa kayo magkaso, malinaw pa sa sikat ng araw na yung una sabi yung video daw, Chinese daw yun, or Korean. Ano yun? Maghanap pa ako, punta ako sa Korea tsaka sa China, maghanap nga ako dito ng kamukha ni Bangag. Tapos utusan ko, pwede ba suminghot ka? Para gamitin ko sa picture, sa video ko. Ganun po ginagawa kayong tanga. Authenticated yung video. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo yan. Kaya ang resulta ng kabangagan ay ang mga kidnapping at ang pagdukot kay Pangulong Duterte at sa 2 minor de edad na bata na ngayon ay nagsasuffer ng mental challenge dahil nailayo sa kanilang ina at hindi hinahayaan ng kanilang tatay na kausapin ang kanyang nanay. Dahil what? Ang gusto pauwiin si distressed mother para ano? Para gorgorin nyo. Ay nagrant ang asylum nun. So ngayon, mga palangga, okay. Sabi ni Cosmeo, alam na Madam Harlika, dili na makalikay to cover up ni Satanas. Yun na nga, tanga na lang, dugyot na lang, pulboronic na lang, o bayad na lang ang nagpapaniwala sa gobyernong ito. Kitang-kita nyo na, imagine nyo kayong mga abogado, kayong mga nasa Korte Suprema, kayong na mga nasa Korte, lahat kayo ng mga abogado. Dapat lahat ng abogado sa Pilipinas manindigan dahil tinarantado nila yung batas. Ano ituturo nyo sa inyong mga estudyante o sa inyong mga anak kung mag-aaboga siya? Na okay lang yung ginawa ni Torre na nilabag ang batas, okay lang ginawa nila kanila, okay lang ginawa ng DOJ Boying na
sumasabit na sa kamatayan tapos, ayaw pa rin matyogi.